Ano unnecessary phone use. Bawal na bawal yan. Tigilan na natin yung paggamit ng cellphone. Nagagalit si TL. Ang asal ng guard ay refleksyon ng buong ahensya. Tandaan natin. No? Pag nakita, sino yan? Ang galing ng gwardiya na yan. Suliman ho kasi yan. Oo, di ba? Yan ang tatak Suliman. No? Magandang gabi sa inyong lahat. Muli itong inyong lingkod, Doc F. Santos, Munting Kalaman at Dagdag Kalaman. Magandang araw mga kaibigan sa hanap buhay natin sa security. Ang pagiging security guard ay hindi lamang trabaho. Ito ay isang tungkulin, isang responsibilidad, at isang panata na protektahan ng buhay, ari-arian. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-ugat ng ating profesyon. Ano ba ang security? Ano ang batayan nito? At ano ang standard protocols na dapat nating gawin gaya ng mga sumusunod? Ito ang munting kalaman na magbibigay sa atin ng dagdag kalaman, lalo na sa mga bagong security guard, upang maging mas epektibo at professional tayo sa ating mga pag-duty. Gaya ng tanong kanina, what is security? Ano ang definisyon ng security sa ating pagkakaunawa, pagkakaalam? Alam ba ninyo na ang security ay nagmula sa salitang Latin na securus, no? Ang ibig sabihin ay free from fear, malaya sa takot, o sa simpleng paliwanag ay security is the state of being free from danger, threat, or harm, no? Alam na yan ng ating mga kapatid sa hanap buhay. Now, sa konteksto ng ating trabaho, security is the protection of people, property, information, and assets, no? Against loss, damage, sabotage, and criminal acts. Marami na, masyado na lumawak, no? Hindi lamang ito pagbabantay. Ito ay pag-iwas sa krimen, pagkontrol ng panganib, pagpapanatili ng kaayusan, pagbibigay ng kapanatagan sa publiko. Tandaan natin, tayo ang unang linya ng depensa. Yan ang security. Ano ang basis natin bilang mga security guard? No? Ano yung mga batayan sa security? May tatlong pangunahing batayan tayo ng mga security guard, no? Yung una, yung prevention, no? Yung pag-iwas. Mas mahalaga ang pag-iwas kaysa sa pagre-responde, no? Dapat visible presence ang security, no? Proper inspection, no? Chine-check natin lahat. Alert and observation. Lahat. Bisita, paligid, mga bag, no? Access control, no? Ang presensya pa lang ng isang security na maayos at disiplinadong gwardiya ay deterrent na sa mga krimen, no? Totoo po 'yan. Naaalangan sila eh. Lalo na kung mukhang snappy yung gwardiya, no? Number 2, detection, no? Pagkilala sa mga banta, no? Pagmo-monitor sa CCTV, pag-check ng mga ID, no? Kasi may mga faking ID. Baka iba yung picture, iba yung pangalan, no? Ginaya, no? Pineke. No? Pag-inspection ng mga bag, maging mga sasakyan na pumapasok, no? Binubuksan yung trunk, may under chassis, no? Mga kainahinalang kilos. Hindi sapat na nakatingin lang tayo, dapat nagmamanman tayo, nakakaunawa tayo, no? Instinct. Number 3, yung response, tamang pagtugon. Kapag ang isang pangyayari o may insidente, stay calm, kalmado lang ang isang security, no? Follow protocols, coordinate property, no? Sino may mga dapat coordinate? Of course, officer, security managers, no? Management. Report accurately. Importante yan. Ang maling response ay maaaring magpalala ng sitwasyon kung hindi natin ma-handle ng tama. Kaya may mga standard security protocols na sinusunod tayo, no?
Depende sa detachment na inyong binabantayan. Lahat yan may mga house rules, no? Ang protocol ay hindi optional. Ito ay obligasyon, no? Access control, verify identity, logbook entry, visitors pass system, no ID, no entry policy. Yan ang ating motto, no? Kapag disiplinado ang gwardiya sa gate pa lang, may security na tayo. Napipigilan na natin. Number 2, patrol system. Regular robbing, no? Random pattern, dapat hindi predictable. Para hindi tayo na pattern ng kalaban. Check vulnerable areas. Ano ba yung mga yan? Document, observations. Tandaan natin, patrol is a prevention in motion. Kapag ginagawa yan ng gwardiya, maayos. Number 3, incident reporting. Accurate, objective, complete details, no assumptions. Lahat totoo. Walang inimbento. Tandaan natin, may golden rule tayo sinusunod. Write what you see, not what you think. Hindi imbento. Dapat talagang yung nakikita natin, no? Emergency response, number 4. Ano yan? Yung mga fire. No? Follow evacuation plan. Lahat yan. Meron nakatalatag na plano yan. Medical. Call proper authority. No? Dapat may mga emergency numbers tayo. Bomb threat. No? Follow SOP. May sinusunod din tayong pattern dyan. Civil disturbance. Observe and report. Ano yung na-observe natin sa paligid natin? Kasama yan sa GO, ha? At number 5, professional conduct. Proper uniform, courtesy and respect, alert posture, no unnecessary phone use. Bawal na bawal yan. Tigilan na natin yan paggamit ng cellphone. Nagagalit si TL. Ang asal ng guard ay refleksyon ng buong ahensya. Tandaan natin. No? Pag nakita, sino yan? Ang galing ng gwardiya na yan, ha? Suliman ho kasi yan. O, di ba? Yan ang tatak Suliman, no? Meron tayong mga core principles na mga security na dapat tandaan, no? Number 1, alertness. Laging handa. Parang Boy Scout lang, no? Integrity. Hindi mabibili yung dangal natin. Walang katumbas yan. Priceless. Yung apelidong nakalagay doon sa uniforme mo, pati yung badge mo. Discipline. Sumusunod tayo sa patakaran. Confidentiality, no? Hindi lahat ng nalalaman natin, kinakalat natin, chinichismis natin. Bawal yan. What you see, what you hear, leave it here, sabi nga. Accountability, pananagutan ng bawat kilos natin. Pag ginawa mo yan, pananagutan mo yan. Tandaan natin yon. Dapat lahat ng security, ganito mindset. Ang security ay hindi lamang baril, no? Hindi lang batuta o uniforme, dala-dala natin. Dapat ang isang security, may isang paraan ng pag-iisip, isang kultura ng pag-iingat, isang paninindigan sa tungkulin. Kung ang isip ng isang gwardiya ay tulog, malamang ang security natin mahina. No? Kaya mga kapatid sa hanap buhay, mga kasikyo, ka-5'9", na aking mga minamahal na kapatid na security guard, ang security guard po ay hindi naghihintay ng insidente o gulo. Tayo po ay naghahanda bago pa dumating ang gulo o insidente o bago mangyari. Tandaan natin sa bawat duty natin, isipin natin na may pamilya tayong inuwian, may kumpanya tayong umaasa sa atin, at ang publiko ay nagtitiwala sa atin. Ito po si F. Santos. Maraming pasalamat.